Hoy, hiwain mo ng maliliit ang abalone na gusto ng nanay ko. Hindi makakakain ng shellfish ang tatay ko. Siguraduhin mong malinis ng mabuti ang mga iyon. Opo, ma'am. Simula pa ng alas 5 ng umaga, naghahanda ka na para sa handaan na ito. Huwag kang masyadong mapagod. Ayos lang ako, alam ko. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Ang tagal nating hindi nagkita. Oh, ang tagal nga. Julian, Nandito na si Ava. nasaan si Sienna? Naghihintay na ang lahat sa kanya. Maligayang kaarawan, Max. Sienna, ang ganda-ganda mo sa damit na ito. Espesyal kung pinili ito para sa iyo. Salamat, Ava. Pero itong damit... Kain tayo ng cake. Matagal na kaming naghihintay. Sige, ayaw ni Max sa mga bagay na masyadong matamis. Ginamit ko ang yogurt imbes na cream, espesyal para sa kanya. Tara, tikman ninyong lahat. Heto. Napunit ang damit niya. Ang taba-taba niya talaga. Talagang napahiya si Mrs. Crow ngayon. Kung ikukumpara, ang kapatid niyang bunso ay isang prima ballerina. Siya ang karapat dapat maging Mrs. Crow. Narinig ko na dating ballet dancer din si Sienna. Pero nang magkaanak siya, Naging tamad at matakaw siya. Kaya lumobo siya hanggang sa maging ganito siya ngayon. Kaya naman kinamumuhian siya ni Mr. Crow. Tatay, ayoko sa kanya. Baboy lang siya. Amoy baboy pa siya. Max! Gusto kong si Eva ang maging nanay ko. Max, nanay mo siya. Paano mo nasabi ang ganon? Sienna, nagbibiro lang si Max. Ganito na lang, samahan kita magpalit ng damit. Sienna, paano mo nasira ang cake? ako... Tigilan mo yan. Magpalit ka na ng damit ngayon din. Nakakahiya ka. Nanay, tatay. Kapatid, kain na tayo. Max! Mango, Dalhin niyo siya sa ospital. Bilis! Bilis! Dalhin niyo siya sa ospital ngayon. Sienna, ano bang problema mo? Alam mong allergic si Max sa mangga. Pinakain mo pa rin siya. Gusto mo ba siyang patayin? ako... Sienna Turner, nawawala na ba sa isip mo? Gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Hindi ako ang gumawa. Nagsisinungaling ka pa? Ikaw ang gumawa ng cake na to. Kung hindi ikaw, sino pa? Sienna, alam ko. Ayaw mo kapag tinatawag akong nanay ni Max. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang paraang ito para saktan si Max. Kahit hayop, hindi sinasaktan ang sariling anak. Ang sama-sama naman yan. Tawagin ang pulis at ipaaresto siya. Kailangan niyang makulong. Sinasabi ko hindi ko sinaktan si Max. Baliw ka. Sapat na ang katamaran mo? Ngayon gusto mo pang patayin si Max. Talagang ipapakulong kita ngayon para magbagong buhay ka. Julian, hindi talaga ako. Ayaw mo pang aminin. Sienna, tumayo ka. Sienna, hindi ka nila paniniwalaan. Kung may sisisihin ka, ang anak mo ang sisihin mo. Ako ang nagsabi sa kanya na kung kakain siya ng mango cake na yon, magiging tunay na pamilya na tayo. Ikaw pala, ikaw ang nanakit kay Max. Tama na. Kung alam ko lang na ganyan kakababaw ang puso, hindi na sana kita ibinalik sa pamilyang Lane. Mag-isip-isip ka sa kulungan. Tawagan ang pulis ngayon din. Tara na. Hindi ako yon. Ito, Sabi ni Julian, hindi ka nakarapat-dapat sa posisyon bilang Mrs. Crow. Tama nga siguro yon. Isang matabang tamad at ex-con. Sinong lalaki ang makakatiis niyan? diborsyo. Noon, isa akong elite na ballet dancer. Siya ang pinakamalaki kong fan. Sabi niya, ako lang ang pakakasalan niya. Pakakasalan mo ba ako? Pagkatapos naming ikasal, na-diagnose siya ng liver failure. Mrs. Crow, sigurado ka ba dito? Ang matagalang hormone injections pagkatapos ng liver donation ay magdudulot ng pagtaba at hindi na ito mababalik pa. Sienna, ito ang utang na loob ko sa iyo habang buhay. Gugustuhin kong guguli ng natitirang araw ko sa pagbabayad nito sa iyo. Hindi ka iiwan. Pero pagkatapos ng operasyon, nabago ang lahat. Huwag mo akong hawakan. Ang babaeng minahal ko ay yung mukhang puting swan. Hindi yung tamad, matakaw na baboy na naging katulad mo. Agad-agad, lumipat ka sa guest room. Akala ko kung pumayat lang ako, mamahalin pa rin niya ako. Pero isang araw, Eva.
Sienna, wala ka bang kahit konting pag-usisa kung bakit kahit anong pilit mo ay hindi ka pa rin pumapayat? Anong ibig mong sabihin? Mula nang manganak ka kay Max, nilalagyan ko ng gamot ang pagkain mo. Kahit putulin mo ang sarili mong laman, tutubo at tataba ulit yan. Baboy ka magpakailanman. Bakit? Birthday ngayon ni Max. Dinala ko yung cake na ginawa mo para sa kanya. Kaya, kailangan mong maayos na kainin ito lahat. Ikaw na baboy, mahilig ka naman sa pagkain, di ba? Kainin mo. Ava, anong ginagawa mo? Mapa, nandito na kayo. Nagdadala lang ako ng pagkain kay Sienna, pero napakamatakaw niya nagkakain pa sa sahig. Hindi ko man lang mapigilan. Sienna, ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Nanay, tatay, hindi po. Pirmahan mo ito. Simula ngayon, hindi ka na anak ng pamilya Lane. Ang pamilya Lane ay may tradisyon sa ballet at Ava ang tanging anak namin. Huwag mo kami sisihin. Ang Ava ay itinadhana na maging hari ng ballet. Ang pamilya niya ay hindi dapat magkaroon kahit isang bahid. Hindi ako. Paano ko magagawang sakta ng Max? Siya ang gumawa. Ikaw, hanggang ngayon, ipinaparatang mo pa sa Ava. Ngayon ang thumbprint na ito, kahit baliin ko ang braso mo, pipirmahan mo ito. Magaling. Ang pamilya Lane ay akin. Ang Julian ay akin din. Kahit sa ballet competition sa loob ng 2 buwan, malamang ako ang magiging champion. Dati, hindi talaga ako makakapantay sa iyo. Pero ngayon, naging napakataba mong baboy. Wala kang banta sa akin. Manatili ka lang sa kulungan at panoorin mo akong kunin ang corona. Ayoko sa kanya. Baboy lang siya. Amoy baboy siya. Gusto kong maging nanay ko ang auntie ko. Loka-loka ka. Isa pa ang pagiging tamad at walang silbi mo pero sinubukan mo talagang patayin ng Max. Ngayon ang thumbprint na ito, kahit baliin ko ang braso mo, pipirmahan mo ito. Ang pamilya Lane ay akin. Ang Julian ay akin din. Buhay ako talaga. Sa isang paraan, ito ay muling pagkabuhay. Isang pangalawang pagkakataon. Dahil ganito ang nangyari, gagawin ko ang buhay ko. Sienna. Nandito ang papa mo para kunin ka mula sa bilangguan. Papa. Paano nga ba posible ito? Wala na siya. Sienna, bakit ang payat-payat mo na? Dad. Sienna. So, lahat ng ito, talaga bang gawa nila ang lahat? Sienna, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hinayaang kunin ka uli ng pamilya Lane. Akala ko ay aalagaan ka nila ng maayos.
Pero hindi ko inasahang ganoon pala silang mga hayop na pamilya. Napakaraming hirap ang pinagdaanan mo dahil sa kanila. Griffin, tipunin mo agad ang ebidensya tungkol sa paninirang ginawa ng pamilya Lane. Sino mang nambuli sa anak ko, walang makakatakas sa akin. Dad, Griffin, desidido na ako. Mula yang layon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Gusto kong sumali sa National Ballet Grand Prix. Sige, pangako ko sa'yo, hahanap ako ng pinakamagaling na coach para sa'yo. Sienna, kahit ano pang gusto mong gawin, laging nandito kami para sumuporta sa'yo. Salamat, Griffin. Salamat, Dad. Anak ko, tandaan mo ito, ang pamilya Turner ay laging nasa likod mo. Kami lang ang tunay mong pamilya. Sienna, ayos ka ba? Ayos lang ako. Nagdurugo ka at sinasabi mo pa ring ayos lang? Bukas ang kompetisyon. Itigil ang pag-practice para ngayon. Matagal na kang hindi nag-practice. Huwag masyadong magmadali para sa mabilisang resulta. May mga taong nabubulok sa dumi. May mga taong sumisikat sa entablado. Kami, ang fairy mom ko ay napakaganda. Diyosa Ava, ang magiging reyna ng ballet. Ito, Tinawanan nila ako, pinagbintangan nila ako. Minamaliit nila ako. Kahit ang sarili kong anak na lalaki, ay minamaliit din ako, kaya tiyak na ako. Gamit ang pinakamagandang mga galaw sa sayaw. Tatayo sa entablado ng National Ballet Grand Prix. Sienna, parang ikaw ay mas mahusay pang sumayaw kaysa nung 7 taon na ang nakalipas. Gusto kong makita nila sa sarili nilang mga mata. Sino ang tunay na reyna ng ballet? Eva, tiyak na sa'yo ang kampyonato ngayon. palaring ka sana, Nay. Maging mabuti ka. Narito na pala si Mrs. Slater. Siya ang nangungunang international na hurado sa ballet. Julian, bakit kayo lang ang nandito? Nasaan si Sienna? Nanay, bakit ka bumalik sa bansa? Bakit hindi sumama sa'yo si Sienna? Huwag mo ngang banggitin ang babaeng iyon. Naghiwalay na kami. Ano ang sinabi mo? Naghiwalay? Gago ka. Ibinigay ni Sienna ang atay niya para sa'yo at nagkaanak pa kayo. Napakarami niyang isinakripisyo para sa'yo. Paano mo siya iniwan? Nanay, tigilan mo na ang pag-uusap tungkol sa kanya. Eva. Nanay, ito si Ava Lane, isang umuusbong na bituin sa ballet at siya rin ang babaeng gusto kong pakasalan. Miss Slater, pakibasbasan naman po kami ni Julian. Kung mananalo ako ng kampyonato ngayon, sana magkaroon ako ng pagkakataong maging manugang mo. Ikaw. Nanay. Susunod, malugod po nating tatanggapin ang ating huling kalahok, si Ava Lane. Magaling. Napakaganda ng pagtatanghal na iyon. Bravo, magaling. Natapos na ng lahat ng kalahok ang kanilang mga pagtatanghal. Matapos ang masusing proseso ng pagmamarka ng aming mga hurado, ipinahahayag ko na ang kampeon ngayong araw ay... Sandali lang. Naniniwala ako na higit pa ito kaysa sa kampyonato. Hank, Slater? Hindi ba dapat ang may pinakamataas na score ang kampeon? Hindi. May isang babae na mas magaling pa. 7 taon na ang nakalipas, maaari sana siyang umabot sa mas dakilang entablado, ngunit sa ilang kadahilanan, siya'y umatras sa kompetisyon. Gayunpaman, naniniwala pa rin ako na siya ang tunay na kampeon sa aking puso. G&G Slater, siguro ay tinutukoy mo ang aking ate, si Sienna.
Siya sa ngayon ay tumitimbang ng 300 libra. Ano? Ma, nasa ibang bansa ka nitong mga nakaraang taon, kaya hindi mo alam na si Sienna ay naging isang tamad, matakaw, pangit na babaeng 300 libra ang timbang. Eksakto. Sa totoo lang, hindi na siya kasya sa leotard. Ang pagpapakita niya ay magiging kahihiyan lamang. Tama. Si Ava lamang ang elegante, maganda at mahinahon. Ito ang dapat na itsura ng isang tunay na reyna ng ballet. Sa ngayon, siya ay hindi lang napakataba at pinabayaan ang kanyang kasanayan sa pagsasayaw, muntik pa niyang patayin ang kanyang sariling anak sa isang birthday party. Paano naging ganito si Sienna? Ipinakulong ko na siya para magbagong buhay. Kahit na gusto niyang pumunta, hindi na niya magagawa. Hindi namin papayagan ang ganoong tao na dungisan ang banal na entablado ng ballet. Kahit na dumating siya, palalayasin namin siya. Ipahayag na ang kampeyon. Ipahayag ang kampeyon. Sige. Sabihin na lang nating nagkamali ako. Kung ganon, ipinahahayag ko na ang nagwagi sa kompetisyon ay sandali lang. Saglit lang. Sino ito? Ito ay... Ang ganda-ganda niya. Sino, Sean? Sino ka? Ito ang National Ballet Grand Prix. Anong ginagawa mo biglang pumasok dito? Ang ganda ng tindig, ang kalmado. Hindi siya ordinaryong tao. Bakit siya mukhang katulad ni Sienna noong 7 taon ang nakalipas? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Imposibleng narito siya. Miss Slater, oras na para i-anunsyo ang nanalo. Siya ba? Si Sienna nga at pumayat pa siya. Mukha talagang si Sienna. Imposible. Imposible ito. Diyos ko, ang ganda niya. Paano ko siya hindi nakita nun? Ballerina din ba siya? Pamilyar yung muka. Parang nakita ko na siya saan. Miss Slater, matagal na tayong hindi nagkita. Paano pwedeng siya? Paano siya nakalabas? Ikaw. Ay si Sienna. Oo, ako si Sienna Turner. Hindi posible. Sienna ay napakataba noon. Paano mo posible na maging siya? Si Sienna talaga. Bumalik siya. No, Slater. Bumalik ako ngayon. Para sa ballet at para sa sarili ko. Mabuti na bumalik ka. Si Sienna talaga siya. Binago niya talaga ang apelido niya. Tati, siya ba talaga ang nanay ko, ano? Siya ba talaga ang masamang babae? Hindi. Paano siya nangahas na bumalik? Hindi ba siya napunta sa bilangguan? Eksakto. Ano ginagawa mo dito? Paano mo napagkaganyan? Hindi ba dapat nasa bilangguan ka? Sinubukan mong patayin ang sarili mong anak. Sentensyado ka ng 2 taon. Huwag mong sabihin, nakalabas ka. Bumalik ka agad. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Paano siya naging ganito? Nakalabas siya sa bilanggu Isang nakalabas na convict? Pinag-uusapan mo ba ako? Oo, eksakto ka sa pagbabalik mo. Maari mong linisin ang pangalan mo? Wala ka kundi isang kriminal. Sinubukan mong patayin ang sarili mong anak. At may lakas pa ng loob mong tumayo dito. Bastos ka, hinampas mo ako. Ava, ayos ka lang ba? Ganyan talaga ang dating preso. Kahit maganda na ang suot mo, masama pa rin ang puso mo. Ang taong masama, hindi nagbabago. Tumahimik ka. Ikaw, subukan mo ulit akong hampasin. Ikaw, tigilan mo yan. Ikaw nga ang hinahampas ko. Bakit hindi kita hahampasin? Ikaw ang nagkaroon ng liver failure. Ako ang nagbigay sa'yo ng atay ko. Kailangan kong uminom ng steroids pagkatapos ng operasyon kaya ako tumaba. Pero ikaw, inayawan mo ako dahil tumaba ako, itinaboy mo ako sa kwarto.
at hindi mo hinayaang tawagin akong nanay ng anak ko. Naniniwala ka rin ng walang pag-aalinlangan sa mga kasinungalingan at iginiit na ako ang nasaktan kay Max at ipinakulong mo ako at hinayaan mong bugbugin ako ng lahat. Taksil ka, pinagkanulo mo ang pamilya natin at hanggang ngayon ang sasakit ng mga salita mo sa akin. Ano sa palagay mo ang dahilan para hindi kita hampasin? Diyos ko, grabe ibang level na ng kabastusan to. Kaya pala siya nag-drop out nung 7 taon na ang nakalilipas ay para mag-donate ng atay at iligtas siya. Parang nag-iba na. Naging tulad na naman siya ng dating mapagmataas at eleganteng puting gansa na kilala ko. Sinasabi ko sa iyo ngayon, sawa na ako. Noong nasa bilangguan ako, natutunan ko ang isang bagay. Kapag nakikipag-usap sa isang uri ng tao, habang mas nagtitiis ka, lalo siyang nagiging mayabang. Habang mas sumusuko ka, lalo kanyang inaapakan. Kaya pagdating sa mga taong ganito, hindi mo pwedeng tiisin lang. Kailangan mong gumanti. Huwag mo akong paluin. Hindi ka na kapatid ko. Kahit patayin mo ako, hindi mababago ang katotohanang ikaw ay kriminal. Ang tampal na ito ay para sa pagkalat ng chismis kahit saan na nagsasabing sinaktan ko si Max at dahilan kung bakit ako nakulong. Ang sampal na ito ay para sa pag-upa ng mga bilanggo para bugbugin ako sa bilangguan. At ang sampal na ito ay para sa pag-udyok sa Pamilya Lane para pilitin akong putulin ang ugnayan sa pamilya at para sa pagkalas ng aking braso. Baliw ka! Bitawan mo ako. Gago ka. Ano ang ginagawa mo? Si Ava ang iyong anak, pero hindi ba si Sienna ay anak mo rin? Matagal na naming pinirmahan ang kasunduan ng paghihiwalay sa kanya. Paano mo siya mapoprotektahan ng ganito? Kaya hayaan mo akong magtanong. 6 na taon na niya akong binibigyan ng mga tabletas para tumaba. Alam ba ninyong lahat ito? Ano? Hoy, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Hindi ko yun ginawa. At saka hindi ba't maayos na maayos ka ngayon? Sige, Sienna. Para lang mapasa kamay si Ava, ano-ano na ang sasabihin mo? Tama na, Sienna. Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Ava, nababaliw ka sa inggit. Paano ka nakalabas? Bumalik ka na sa bilangguan ngayon din. Doon ka dapat. Dapat magpasalamat ako sa Diyos sa pagbabantay sa akin. Hindi niya hahayaang magdusa magpakailanman ng isang inosente. Wala akong ginawang masama. Bakit ako dapat nasa bilangguan? Sienna, nitong nakaraang 2 buwan, paano ka napapayat ng ganito? Oh, napapayat nga ako ng husto. Sienna, anong nangyayari? Sa Pamilya Lane ako dapat magpasalamat sa lahat ng ito. Salamat sa inyong lahat. Nang ako'y nasa pinakamababa, hindi lang kayo tumulong sa akin, tinulak pa ninyo ako sa bangin. Salamat. Sa pagpapaubaya na mapalo ako sa bilangguan, para makipaghiwalay sa akin, sinaktan mo rin ako ng pisikal. Dapat magpasalamat ako sa iyo. Salamat sa pagpapainom sa akin ng droga, pagsira sa karera ko at pag-agaw sa dignidad ko. Ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang tunay na kawalan ng pag-asa. Napagtanto ko rin na wala ni isa sa inyo ang mapagkakatiwalaan. Totoo, pumayat ako at mas malinaw na ngayon ang pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Sienna, ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Sinadya mo bang pumunta rito para sirain ang pagkakataon kong manalo? Kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Nandito ako ngayon, syempre, para sumali sa kompetisyon. Sumali sa kompetisyon? Sienna, nagbibiro ka siguro? Ang tagal-tagal mo nang hindi nag-ensayo. At saka, para sa isang taong nakulong, na tumaba at nag-retiro, anong karapatan mo para makipagkompetensya? Sa totoo lang, ikaw ay hindi talaga alam ang lugar mo. Eksakto, makakasayaw pa kaya siya? Wala akong ideya. Ang dami na kasing taon eh. Sienna, alam kong mahal mo pa rin ang pagsasayaw. Pero kailangan mong harapin ang katotohanan. 7 taon ka nang hindi sumasayaw. Pambansang finals ito. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na ako mag-aabala. Oo, hindi ko nga nakita kang sumayaw. Makinig ka na lang kay Daddy. Anong ginagawa niya rito? Nababaliw na ba siya? Nakakahiya? Sa tingin ko, nababaliw na rin siya. Sino ba sa tingin niya siya? Akala niya basta-basta na lang siyang makakasali. Buti na lang at itinakwil na natin siya. Bilang isang may bahay, siguradong hindi mo alam ang mga patakaran or kahirapan ng kompetisyon. Tutulungan kitang magpaliwanag. Sa kompetisyong ito, lahat ng hurado ay mga profesional sa pambansang antas. At lahat ng mga kalahok ay mga first class na mananayaw, ang pinakamagagaling sa lahat. Tungkol naman sa'yo, dapat mong itigil ang pagpapahiya sa sarili mo. Sienna, saan ka ba? Akala mo naroon ka? Akala mo basta-basta ka na lang darating at aalis?
Akala mo basta-basta ka na lang sasali sa kompetisyon kung kailan mo gusto. Ikaw lang talaga ang nahihiya sa sarili mo. Anong karapatan mo para sumali? Hindi ka nga nagparehistro. Tama siya, Sienna? Hindi ka pwedeng sumali sa competition kung hindi ka nagparehistro. Siguro, subukan mo na lang sa susunod, ha? Hindi mo nga mangat ang mga binti mo ng kasing taas ng sa akin dati. Sienna, hindi mo naman talaga iniisip na dahil lang pumayat ka, pareho ka pa rin ng white swan na dati, di ba? Talaga bang sasampa siya sa entablado? Pero hindi ba't sabi nila 7 taon na siyang hindi sumasayaw? Kaya ba niya talaga? Kung ang isang mananayaw ng ballet ay hindi sumayaw ng 1 linggo, nagsisimula ng bumaba ang pisikal na kakayahan nito. Lalo na pagkatapos ng 7 taon at nagkaanak pa siya. Tahimik pakiusap. Nakapagparehistro si Sienna at nakapasa sa pagsusuri ng kwalifikasyon. Karapat dapat siyang tumuntong sa entablado. Ano? Ako ang kanyang guro. Alam kong may kakayahan siyang narito. Kung mayroon kayong pagdududa, pakiusap, magbigay kayo ng ebidensya. Kung hindi, pakirespeto naman ang kompetisyon at bawat mananayaw dito. Sandali, hindi siya pwedeng umakyat sa entablado. Kailangan muna siyang sumailalim sa pagsusuri ng pisikal na kondisyon. Paano kung ang kanyang kasalukuyang timbang at pisikal na kondisyon ay hindi umabot sa mga kinakailangan ng kompetisyon? Ito pa yung para sa integridad ng competition and para maging patas sa ibang mga kalahok. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mo. Sige. Pumapayag ako. Ang rasyo ng lapad ng balikat sa haba ng hita ay halos perpekto. Ito ay ang standard na golden ratio na 3:5. Ang body fat percentage ay 18%. Napakaganda nito. Magsagawa ka ng ilang basic na ballet movements. Titingnan ko ang kondisyon ng iyong mga kalamnan. Ang mga linya ng braso ay maganda at matatag. Perpekto ang kontrol niya sa mga kalamnan ng kanyang binti. Ang mga kalamnan ng tiyan at baywang ay nagtutulungan. Ang tibay at elastisidad ng mga kalamnan ay parehong nasa pinakamataas na antas. Mula sa proporsyon ng kanyang katawan hanggang sa kondisyon ng kalamnan, bawat isa sa kanyang mga sukatan ay ganap na tumutugma sa mga kinakailangan ng isang top-tier na ballet dancer. Sa totoo lang, maaari itong tawaging ideal na pangangatawan. Isinilang siya para sa ballet. Puta ka talaga. Pinainom kita ng napakaraming gamot. Pero wala namang nangyari sa katawan mo. Gayunpaman, basta't maglakas loob kang sumayaw sa entablado, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatayo. Susunod, Sienna Turner. Nais kong anyayahan si Ava na sumama sa akin sa entablado para sa isang duet, ang Swan Lake. Ano? Ang paglaban sa may pinakamataas na score ngayong round sa iisang entablado para makita ng direkta ang pagkakaiba ng panalo at talo, hindi ba mas nakaka-excite iyon? To ang National Ballet Grand Prix, hindi ikaw ang may hawak ng desisyon. Bukod pa riyan, kahit na pumayag ako, baka hindi sumang-ayon ang mga hurado sa paglabag mo sa mga patakaran. Sa paghamon lang sa pinakamalakas, mas malinaw nating makikita kung sino ang tunay na pambihirang mananayaw. Tama ba? O, natatakot ka ba? Ang mga mananayaw na kompetitibo ay dapat may lakas ng loob na harapin ng diretso ang anumang hamon. Ava, dahil si Sienna ang nagmungkahing magsabay kayong tumugtog, tingnan mo na lang ito bilang pagkakataon para sa audience na ikumpara ang inyong mga pagganap. Kung tatanggi ka, magmumukha lang na may itinatago ka. Ava, huwag kang matakot. Wala naman siya kundi isang amateur na hindi na sumayaw sa loob ng 7 taon. Naniniwala ako sa'yo. Eksakto. Huwag mong ikahiya ang pamilya Lane. Oo, tama. Ang gold medalist sa ballet. 7 taon na ang nakalilipas laban sa kasalukuyang kampeon sa ballet. Gusto naming lahat na mapanood ang napakagandang labanang ito. Tama. Makikita natin kung tunay nga ang kasalukuyang kampeon base sa pagganap na ito. Ang saya nito. Laban, laban. Sige, gawin natin to. Hindi ako takot. At saka, ang tunay na mananalo ay ako lang. Ako ang nagkalat ng mga thumbtack. Kaya syempre, alam ko kung nasaan ang mga iyon. Habang nagsasayaw tayo, itutulak ko lang siya diretso sa mga iyon.
Nag-a-action na siya. Sienna, bumalik ka na ulit. Hay nako, halos tapos na. Bakit hindi pa siya tumapak? Wow! Napakagaling niyang sumayaw. Mabuti. Mabuting bata, nagawa mo. Alam kong kaya mo. Si Sienna ang kampiyon? Tatay, siya ba ang nanay ko? Ganyan siya ngayon. Napakaganda at nakasisilaw niya. Max, mahal na mahal ko siya. Siya pa rin yung nakasisilaw na babae noon. Hindi. Mas nakasisilaw pa siya ngayon kaysa noon. Hindi ako pwedeng matalo. Ava, anong nangyari? Ava, paano ka? Bakit ang dami mong dugo? Ano? Dumudugo? Okay ka lang? Ire-report ko siya. Nagkalat siya ng mga aspile sa entablado. Sinadya niyang mapatapakan ko ang mga ito para masugatan ang paa ko. Gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan para matalo ako. Ako ang tunay na kampeyon. Ako, sinadyang nagkalat ng aspile para saktan ka. Oo, ikaw yon. Sinadya mong anyayahan ako sa entablado para mag-perform. Para lang mapatapakan ko ang mga aspile para hindi na ako makasayaw muli. Sienna, paano mo nagawa ito? Kahit na hiniwalayan ka na ni Ava, kapatid mo pa rin siya. Ang iyong tunay na kapatid. Paano ka naging ganito kalupit? Sienna, paligsahan lang ito. Kailangan ba talagang saktan mo ang kapatid mo ng ganito? Ako? Sinaktan ko siya? Alam kong kailangan kong sumayaw sa entablado. Tapos sadyang magkakalat ako ng mga pako sa sahig. Sa tingin niyo ba ako ang tanga? O kayong lahat ang tanga? Ako, Alam kong pupunta ako rito para makipagpaligsahan. Kayo, para sa patas na laban, kayo ang huminto sa paligsahan at ipinapunta ako para magpatingin. Kaya gusto kong itanong, sa panahong iyon, ano ba talaga ang ginawa mo? Ava, ang sakit talaga. Sienna, alam kong sa nakalipas na 7 taon dahil sa timbang mo, laging naiinggit ka sa pagiging mas magaling ko sa'yo at lagi mong sinusubukang hadlangan ako. Pinapatawad kita sa lahat ng iyon. Pero ito ang National Ballet Grand Prix. Kahit gusto mong gumamit ng masamang paraan, hindi ba't sinisira mo lang ako? sisirain kita? Bakit hindi kayo lahat umakyat dito at tumingin? Kunin niyo ang mga pako at tingnan niyo mismo. Tingnan natin kung kaninong mga fingerprint ang nasa mga pakong ito. Ano pa bang kailangang patunayan? Sigurado akong ikaw ang gumawa nito. Mula nang kami nag-uwi sa'yo, naiinggit ka na kay Ava. Lahat ng hinanakit na naipon mo sa mga taon, hindi ba't nag-aabang ka lang ng pagkakataon para maghigante? Matino at mabait si Ava mula pagkabata, hindi niya kailanman gagawin ito. Para sa isang batang lumaki sa ampunan, tulad niya, wala siyang masamang hangarin, hindi lang talaga ako naniniwala. Kaya, sa paningin mo, ganito ang uri ng tao na ako. 10 taon na ang nakaraan, bumalik ako sa inyo ng puno ng galak ang puso ko. Pero hindi ko inasahan na kayo ay magiging ganoon kakampi kay Ava. Kahit anong gusto niya, palagi mo akong pinipilit na umurong. Kahit pagdating sa aking mga pangarap, tulad ng sayaw na ballet, sinabi niya lang ito ng walang malay na gusto niyang subukan ito at agad kang kumuha ng mga pinakamahusay na guro para sa kanya. Binilhan mo siya ng mamahaling mga tutu at mga magagandang damit pang sayaw. Pero ako, wala man lang akong kahit isang bagong damit pang sanay. Sienna, alam ko na hindi kami gaanong kalapit sa'yo tulad ng gusto namin, pero sa huli, nagkahiwalay tayo nung bata ka pa. Kasalanan ko ba ang paghihiwalay? Bakit ako ang dapat mag-ako ng sisi sa inyong mga pagkakamali? Sienna, paano mo kami kakausapin ng ganyan? Ava ang iyong nakababatang kapatid. Ang mananalo sa kompetisyong ito ay makakapag-aral sa ibang bansa. 7 taon ka nang hindi nagsasanay.
Talagang hindi na umaabot ang iyong mga kasanayan. Ang pwestong ito, dapat mo na lang ipaubaya kay Ava. Kulang ba ang kakayahan ko? Noong ako ay 16 anyos, nakamit ko na ang Junior Ballet Gold Medal. Paano naman siya? Sa edad na 16, ni hindi pa nga siya nakakapag-practice ng mga batayang hakbang. Ang tagumpay na meron siya ngayon ay binili at binayaran lang ng mga tao ninyo. Sa nakaraang buwan, 2 oras lang sa isang araw ang ipinangahas kong matulog. Kahit na. Namamaga at nagdurugo ang mga paa ko, gasa lang ang ipinangahas kong pantapal. Dahil natatakot ako, mas kaunti ang naisayaw ko kaysa sa 7 taon niyang pagsasayaw. Sa panahong ito, ang pagsasanay ko ay higit sa lahat ng ginawa niya sa loob ng 7 taon. Ang antas ng aking kasanayan ay sapat para durugin siya. Sinasabi ko sa'yo, ang aking kakayahan ay mas magaling kaysa sa iyo. Hindi ka man lang umabot sa 2 bahagi ng kasanayan ko. Ang pagtatanghal ni Sienna kahit walang aksidenteng ito ay mas mataas na kalidad kaysa sa nakaraang pagtatanghal ni Ava. Mas makinang ito. Sa paligsahan, bawat pirouette ay elegante. Ang mga daliri ng paa at binti ay bumubuo ng isang tuwid na linya sa mga pagtalon at ang paglapag ay tahimik at matatag. Ang mga galaw ni Ava ay parang isang mechanical na puppet. Sa totoo lang, matapat at patas ang panalo ni Sienna. Sir, ma'am, ang nanay ko ay isang international principal dancer. Objektibo ang kanyang pagsusuri. Ang talento ni Sienna ay kitang-kita naman ng lahat, hindi ba? Oo. Pero isa siyang dating preso, kakalaya lang niya sa bilangguan. Ang taong katulad niya ay walang karapatang makipagpaligsahan, lalo na ang manalo sa kampyonato. Nakalimutan na ba ninyong lahat? 2 buwan na ang nakalipas, muntik na niyang patayin si Max. Julian, ex-convict siya, paano pa siya makakatayo rito? Hindi siya karapat-dapat maging champion. Excuse me, Ginong Slater, kakalabas lang sa bilangguan ni Sienna. Para sa isang taong may criminal na record tulad niya, paano siya makakapagrepresenta sa bansa sa isang competition? Hindi ba yan nakakahiya? Tama siya mga hurado. Ang kompetisyong ito ay tungkol sa karangalan ng bansa. Paano natin papayagan ang isang taong tulad niya? Si Ava ay ang pinakaangkop na pagpipilian para sa champion. Kung talagang dating bilanggo siya, paano siya nakapasa sa background check para sa kompetisyong ito? Ano man ang dahilan, basta't nakulong siya, may dungis na siya. Hindi siya maaaring kumatawan sa bansa upang sumali sa kompetisyon. Sienna, kung talagang naglingkod ka ng sentensya, talagang mawawala sa iyo ang karapatang makipagkompetensya sa international. Wala na akong magagawa. Sienna, huwag mo akong sisihin sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang ballet stage ay sagrado at hindi dapat lapastanganin. Bilang isang ballet dancer, hindi ko kailanman papayagan ang sinumang may mansyang record na tumayo sa entablado, lalo na't magrepresenta ng Westland sa kompetisyon. Sa tingin mo makakabalik ka dahil lang pumayat ka? Ano naman kung makakapagbalit ka? Ex-convict, ang salitang yan, ay magiging parang birthmark, mananatili sa'yo habang buhay. Hindi ako. Siya ang gumawa ng lahat. Ava ang nag-imbento sa akin. Ang mga pako sa entablado, hindi ko yon ikinalat. Max na kumain ng mangga at muntik na mamatay, hindi rin ako iyon. Ava ang gumawa ng lahat ng iyon. Mr. Slater, nakita mo yon, tama? Hindi lang may record siya, nawalan pa siya ng kontrol at sinakta ng Ava. Paano ang taong tulad niya ay magrepresenta ng bansa sa competition? Ang Ava, ang pinakakwalipikadong champion. Kayo, mag-announce na lang kayo ng resulta ng competition. Aking inaanunsyo na ang champion ng Westland Ballet Grand Prix ay... Sandali lang! Sienna, okay ka lang? Nasaktan ka ba nila? Okay lang ako. Sienna, ang concerned niya sa'yo, baka naman siya yung boy toy mong tinatago. Eh di ngayon nandito siya para protektahan ka. Sienna, paano mo nagawa ito sa akin? Sa lahat ng mga taon, laging ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero niloko mo ako sa likod ko. Ano bang ibig sabihin ng relasyon natin sa'yo? Ikaw talaga. Makinig ka, dapat kang magpakita ng respeto. Ang lalaking ito ay tunay kong kapatid at siya ang magiging legal counsel ko. Lahat ng ginawa mo sa akin sa panahong ito ay gagamiting ebidensya.
Magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Bayaw. Anong ibig mong sabihin ng tunay na kapatid? Bakit hindi ko alam na may ganitong anak? Ha? Hindi siya tunay na kapatid. Parang dear brother lang yan, di ba? Miss Ava Lane, iminumungkahi kong magsimula kang magpakita ng respeto. Kung hindi, isasakdal kita anumang oras sa sadyang pagpapakalat ng chismis at paninira sa aking pangalan. Kasama si Sienna akong inampon. Sa legal na pananalita, ako nga ang nakatatanda kay Sienna. Ha? So isa ka rin pala sa mga pinalaki ng walang kwentang iyon. At abogado pa ang tawag sa sarili mo? Sa pagkakaalam namin, baka nanggaling ka lang sa mababang uri ng diploma mill at isa kang manloloko na gumagamit ng pekeng titulo. Eksakto, ang dami-daming abogado ngayon. Paano natin malalaman kung lehitimo ka? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sige. Kung gayon, tingnan ninyong mabuti. Ito ang aking National Senior Attorney Certification. Mga ginang at ginoo, sa aking katayuan bilang isang partner sa nangungunang law firm sa Westland, kaya kong patunayan na si Sienna Turner ay hindi kailanman nanakit ng kahit sino. Si Ava ang laging nambubuli sa kanya hanggang sa siya'y pinagbintangan pa. Ikaw, Ava, Malinaw na kasinungalingan yan. Huwag ninyong pakinggan, mga kasama. Kapatid ni Sienna siya. Siyempre, panig siya sa kanya. Siya at si Sienna ay nagtutulungan lang, sinusubukan gamitin ang mga nakakahabag na mga pakana para mapawalang sala siya. Gusto lang nilang siya ang kumatawan sa Westland sa competition. nagsisinungaling ka pa rin? Bakit hindi mo tingnan kung ano ito? Sa loob ng file na ito, may mga surveillance clip mula sa teatro. May isang tao talagang kumikilos ng kahina-hinala, nagkakalat ng mga pako sa gitna ng entablado. At ikaw iyong tao, Ava Lane. Ikaw nga talaga. Pwede namang ginawa ng paraan ang mga litratong ito. Tinatanggi mo pa rin? Eh ano naman ang sinabi ni Max ngayong gising na siya? Sabi niya, sinabihan mo siya na kung kakain siya ng mango cake, magiging pamilya na kayong lahat. At tungkol naman sa dokumentong ito, nasa loob nito ang testimonyo ng babaeng inmate na sinadyang sinalakay si Sienna. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Max? Paano kung tinuruan mo si Max na idawit ako ng sadya? At tungkol naman sa babaeng iyon, posible rin na binayaran mo siya. May selyo ng forensic authentication ito. Hindi kayang pekein ang selyong ito. Imposible, Ava. Hindi pwedeng mangyari yon. Putang ina mo. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala ang pumilit kay Max na kumain ng mangga. Alam mo ba na muntik na siyang mamatay noong araw na iyon? Julian, hayaan mong magpaliwanag ako. Lumayo ka sa akin. Napakasama mo. Sinadya mong pasimulan ang allergy ko. Kasalanan mo ang lahat. Muntik na akong mamatay. Sienna, pasensya na. Nabulag ako ng mga kasinungalingan. Nagkamali ako sa'yo. Pinakulong pa kita. Nagsisisi ako sa lahat. Pwede ba tayong magpakasal muli? Pangako, gugulin ko ang buhay ko para bumawi sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Ma, nabulag talaga ako ni Ava. Pakiusap, magsalita ka naman ng maganda tungkol sa akin. Tulungan mo kaming magpakasal muli, pakiusap. Pangako, pagbubutihan ko siya habang buhay. Sumpa ako. Ikaw ang may gawa nito. Nasaktan mo na ang puso ni Sienna. Huli na ang lahat ngayon. Tama. Max, halika rito. Tawagin mo siyang mommy. Tawagin mo si mommy. Mami, nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Sa hinaharap, magiging mabuti ako at makikinig sa'yo. Max, sinabi ko sa'yo, kailangan mong maging matino at malaman ang tama sa mali. Titingnan ko ang pag-uugali mo. Max, may isa pang bagay na dapat mong tandaan. Ang ilang mga tao, kapag sila ay nagkamali, ay dapat magbayad. Ava, hindi ako titigil sa pagpapanagot sa'yo sa lahat ng ginawa mo sa akin. 6 na taon mo akong pinalason. Ipinagkabit mo ako at ipinakulong. Titipunin ko ang lahat ng ebidensyang ito. Patutunayan ko ang katotohanan ng mga krimen mo. Papatayin kita para magbayad ka. Sienna, bakit ako lagi ang target mo? 10 taon na ang nakalipas nang maibalik ka.
Hindi lang pagmamahal ng magulang ang pinagsaluhan mo sa akin. Ninakaw mo rin si Julian. Mahal na mahal ko siya. Siya ang lahat sa akin. Ikaw, lahat ng ginawa ko dahil gusto kong mahalin ako ni nanay at tatay at makita lang ulit si Julian. Ano bang mali ang ginawa ko? Oh, Sienna! Kapatid mo rin siya. Sa huli, alam na niya ang pagkakamali niya. Di mo ba siya mapapatawad? Sienna, pamilya tayong lahat, bakit kailangang abutin mo pa sa ganito? Seryoso? Bakit walang nagsasabi na siya ang walang puso? Sinabi mo pang pinagsaluhan ko ang pagmamahal nyo. Pero kayong lahat, may nagmahal ba talaga sa akin? Paulit-ulit niyang sinasabi na ninakaw ko ang pagmamahal sa kanya. Pero itong lalaking ito ay asawa ko. Kasal kami sa batas. Dahil lang, nainggit siya sa akin. 6 na taon niya akong pinalason ng pampataba. At si Max? Malinaw na anak ko si Max. Pero ginulo niya ito para tawagin siyang nanay. Para maipagkabit ako at makulong. Hindi ka nagdalawang isip na bigyan si Max ng manggang allergic siya. Muntik mo na siyang mapatay. Nang nangyayari ang lahat ng ito, nasaan kayo ang tinatawag kong pamilya? Kasama na nang ako'y makulong. Napakatagal kong nakulong at 1 beses lang kayo dumalaw. Para lang ipapirma sa akin ang mga tinatawag na divorce papers at ang kasunduang pagtatakwil. Salamat sa inyo. Ako'y muling isinilang. At kayong lahat. Ang nagpalinaw sa aking paningin, nakita ko ang tunay na kulay ng bawat isa sa inyo. Ipinamulat ninyo sa akin. Kung ano ang tunay na pamilya. Ang taong dapat kong pasalamatan ng husto ay ang aking sarili. Buti na lang ako'y nagpatuloy. Hindi ako sumuko kung hindi... Kaya sabihin ninyo sa akin mga kasama. Matapos ang lahat ng dinanas ko, hindi ba dapat panagutan nila ang kanilang ginawa? Tatay, nanay, hindi naman talaga niya ako ipapakulong, 'di ba? Hindi ko talaga sinasadya, nagkamali lang ako ng pag-iisip. Tama na, Sienna. Ano ba itong ginagawa mo? Nagkakagulo ka. Hayaan mong humingi ng tawad si Ava sa iyo at tapusin na natin ito dito. Tama ka, Sienna. Kailangan mong maintindihan na ang Pamilya Lane ay isa sa 5 pangunahing pamilya sa Rivermore. Basta't hindi namin gustong makulong si Ava, ang mga ebidensya mo ay walang kwenta. Naiintindihan mo ba? Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin ninyo ang kriminal na ito. Ako rin naman ay inyong anak na kadugo. Hindi ko inasahang ganito kayo kabaluktot. Lubos akong nabigo sa inyo. Sienna, hindi mo pa rin kami maisasakdal kung magpapakabait ka. At sisirain mo ang lahat ng ebidensyang yan, baka maibalik ka pa sa Pamilya Lane. Ikaw pa rin ang panganay na anak ng mga Lane. Sino ang nagsabing hindi kita maisasakdal? At sino ka? Ang lakas ng loob mo. Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Dad, bakit ka nandito? Oh, tingnan mo. Akala ko may malaking tao na dumating. Pero yun lang pala ang walang kwentang ama na nagpalaki kay Sienna. Ano ba, nung pumunta kami para kunin si Sienna, hindi ba binigyan namin ang pamilya mo ng malaking halaga ng pera? Naubos na lahat? Una, ang anak, gusto mag-scam sa amin, tapos ngayon ang ama? Akala mo ang pamilya namin ay mga tanga lang? Pumunta ka dito at naggawa ng ganyang eksena. Akala mo talaga ang Lane family ay natatakot sa iyo? Nandito ka lang para sa mas maraming pera, di ba? Sige, ano ang gusto mo ngayon? Ano ba ang ginagawa mo, loser? Hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang Lane family ay hindi basta-basta lang na pwedeng pagtritripan. Sinasabi ko na umalis ka ngayon. Huwag kang magpahiya dito. Dad, huwag mo silang pansinin. Sila ay mga sira-ulo lang. Ako ang chairman ng Turner Holdings sa Rivermore. Raymond Blake. Turner Holdings, ikaw yung tao ang pinakamayaman sa Rivermore na may assets na 100 bilyon?
ang pinakamayamang tao sa Rivermore. Hahaha. Ikaw ang pinakamayaman? Eh di ako ang anak ng pinakamayaman. Ano? Ang mga manloloko ngayon nagsimula ng magpanggap na mayayaman. Haha, so ikaw daw ang may-ari ng Turner Holdings? Eh sagutin mo nga ito, kung ikaw ang pinakamayaman, bakit pa iiwan ni Sienna ang pamilya mo para pumunta sa pamilya ng mga Lane? Alam ng lahat na ang Turner Holdings ay 100 beses na mas mayaman kaysa sa pamilya ng mga Lane, baka nga 1,000 beses pa. Siyempre naman, kahit na may kayamanan ang pamilya ng mga Lane, kung ikukumpara sa Turner Holdings, ang pagkakaiba ay hindi lang basta kaunti. Sa mundong ito, sino ang ganoon katanga? Maliban na lang kung nawala na sa katinuan. Dahil naalala niya ang kaunting kabutihan na ipinakita mo sa kanya bago siya nawala. At ang resulta? Pinagmalupitan mo siya sa araw-araw niyang buhay. Itinuro siya ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya pinagkatiwalaan ng kanyang asawa, maging ang kanyang anak ay tumalikod sa kanya. Karapat dapat ka ba sa desisyon niya? Sobra na ang ginawa ng buong pamilyang ito. Sa tingin mo, karapat dapat ka ba sa desisyon niya? Ngayon paparusahan kita sa lahat ng ginawa mo. Magbabayad ka. Dahil hindi ninyo siya pinapahalagahan, ako na ang bahala sa kanya. Mula ngayon si Sienna Turner ay aking minamahal na tunay na anak. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo? Ang aming pamilya Lane ay isa sa 5 pangunahing pamilya sa Rivermore. Mula ngayon, sa 5 pangunahing pamilya sa Rivermore, wala nang pamilya Lane. Gusto kong makita kung paano mo, nang wala ang iyong katayuan at kapangyarihan, makakapanakit pa rin ng iba. Tungkol naman sa iyo, hindi maitatanggi ang ebidensya. Kaya dapat kang managot sa iyong mga ginawa. Hello? Ano? Bangkarotin na ang Lane Group? Imposible yan! Baka naman... Siya nga ba talaga? Ava, Sienna, bakit? Bakit ikaw ang anak ng pinakamayaman? Bakit sa lahat ng bagay mas magaling ka sa akin? Sinubukan ko ring mag-adjust sa pamilyang ito. Pero kayo, bukod sa pagbibigay ng buhay sa akin, wala kayong ibinigay na kahit kaunting pagmamahal. At ikaw, nakapareho ko ng dugo. Marahil ay gusto mong hindi na lang ako nabuhay. Sienna, nakikiusap ako sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, huwag mo silang payagang dalhin ako. Hindi ako pwedeng makulong. Ang pagkulong sa akin ay sisirain ang buong buhay ko. Sienna, pantay na ako magtrato sa inyong dalawa mula ngayon. Hindi na ako magkakampihan. Nakikiusap ako, siya lang ang kapatid mo. Bata pa siya, hindi pa alam ang tama sa mali. Ikaw na ang magpakumbaba. Palayain mo siya. Sienna, sa hinaharap, bibilan kita ng maraming balet tutu at yung bahay mo, papabalikin ko sa'yo ng kapatid mo. Makiusap ka kay Chairman Turner. Bigyan mo ng paraan ang pamilya Lane. Tatay, nanay. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Nung nakulong ako dati, pinilit ninyo akong pirmahan ang mga severance paper at nang mabali ninyo ang braso ko, naputol na ang anumang ugnayan natin. Okay lang kung hindi patas ang pagmamahal, pero sa mundong ito, kailangan may hustisya. Dalhin ninyo siya. Anak ko, anong gagawin natin? Bangungot ito. Nanay, tatay, sagipin ninyo ako. Ayokong makulong. Bangungot ito. Sienna. Nakikiusap ako sa'yo. Para kay Max, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal na mahal talaga kita kahit na dati talagang dahil tumaba ka. May lakas ng loob kang banggitin ang bata? Nag-donate siya ng bahagi ng liver niya para sa'yo at ng anak ng anak mo at ang kapalit salita lang at pagtataksil ang nakuha niya. Ang pagmamahal mong mababaw, hindi ka karapat dapat sa kanya. Umalis ka. Ayoko kang makita dito. Ako... Makinig ka. Ang kapatid ko na babae ay anak na ng pinakamayaman sa Rivermore. At siya ang champion ng National Ballet Grand Prix sa Westland Division. Walang hanggan ang kinabukasan niya. Kapag ginulo mo siya ulit, hindi mo ako sisihin sa paggamit ng legal na paraan para turuan ka. Binata ang ilang bagay kapag nawala hindi na maibabalik. Sa hinaharap, ang anak ko ay tatayo sa gitna ng pinaka-prestigious na stage sa mundo. Siya ay magtatupad ng pangarap niya noong 7 taon na ang nakalipas. Nawala sa kanya ang 7 taon ng kabataan niya.
ang pamilya niya, at ang tiwala niya. Pero simula ngayon, ang bawat hakbang niya ay tatakpan ng palakpakan. Habang tumataas siya sa tuktok. Papa. Kuya. Hindi sulit ang pagod sa mga walang kinalaman sa atin. Papa, nandito kayo lahat para sa akin. Masaya ako. Tara na. Tapos na. Ang Lane family ay tuluyang nagwakas. Sienna, pasensya na. Pwede mo ba ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Sienna! Mama, huwag mo ako iwan.